Happy ang person kasi nakita si ano guys, nakita. Because long kay freedom. Happy lang yun dyan. Ano? Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Boholana Ajuma. Nandito tayo sa mart, sa paborito kong mart sa aming barangay. Tingnan natin kung nandito ba yung, naka-duty ba yung gwapo, pugi na cashier. Yan po ang mart. Diyan po ako madalas sa NH Oil. Diyan po ako madalas nagpagasolina. Mura, mas mura kasi ang gasolina dyan guys kumpara sa ibang mga gas station. Medyo maingay, hindi siguro maririnig ang busis ko no kasi medyo maingay. Kaji. Bibili ako ng eggplant kasi magapakbit ako mga kabisdak. Ang mahal-mahal man ng eggplant. Uy, buti pa dinamihan. Kahapon kasi bumili ako ng eggplant doon sa open market. 3,000 won ay 10 piraso. Ito, 2 piraso mga kabisdak. 2,200 won. Grabe naman ika. Grabe naman ika. Kaya mas mabuti talaga sa open market ka bumili. Grabe ang bili na rin tayo ng luya. Grabe kamahal pag nasa ano guys sa supermarket. Ito na lang, luya. Grabe talaga kamahal. Oh, tingnan nyo naman yan. Grabe naman yan. Uy. Tingnan nyo ang saging. Grabe kamahal. Yan po, naka-duty talaga siya. Ito ba? Ito. Naka-duty talaga siya mga kabisda. Bibili rin ako ng so ganito, karne ng baboy. May guys, 2,500 na siya. Oh. Yan po kanyang price, 2,500. Kana manabago oh. Wala na kasi kami ganito sa bahay. Sewujot. Yan. Happy ang person kasi nakita si ano guys, nakita si puging cashier. So hindi ko na pinasok sa plastic kasi konti lang naman ang binili ko mga kabisdak. Ito lang naman no. So hindi ko na pinlastic at hindi na rin ako nagkuha ng box. So bilisan ko na kasi tutulungan ko si Kuya Sadam at Lungkoy na mag-harvest ng mga sili. Ayun lang naman ang check ko mga kabisdak na nakita ko nga si puging cashier dito sa mart at binilisan ko na itong aking pag-uwi sa bahay. Nagmamadali na talaga ako niyan mga kabisdak kasi tutulungan ko si Kuya Sadam at Lungkoy. Marami kasi kaming kailangang harvestin na mga chili. Akala ko may time ako makapag-edit ng mga videos, yun wala din pala kasi nga kahit break ko mga kabisdak, 1 week na vacation, summer break sa school, sa mga public schools, tutulungan ko man sila Kuya Sadam at Lungkoy para mabilis ang ating pag-harvest ng mga sili. Last week po ito na video mga kabisdak, araw ng Biyernes, July 27. At nandito sila si Kun Uni at si Kun Gumubo. Dahil si Bianan is pumunta man ng Seoul July 26, araw ng Huwebes. Tapos hinatid nila si Bianan araw ng Huwebes, July 26 ng gabi. Kaya dito na sila natulog. Araw ng Biyernes yan mga kabisdak. Kinabukasan nandito sila at tinutulungan kami ni Kun Uni na mag-segregate ng aming mga sili. Once a month kasi kailangan ni Bianan na pumunta sa Seoul para magpa-check up sa kanyang mata at pag-uwi is hinatid talaga yan nila Kun Uni gamit ang kanilang sasakyan kasi nakakaawa man si Bianan ba pag mag-travel, mag-commute sa mga bus. Taga Seoul din kasi itong sila Kun Uni at si Kun Gumubo pala is kasama niya pero wala siya dito sa bahay kasi hindi pa masyadong maayos maglakad si Kun Gumubo. Kung naalala nyo sa ating mga vlogs dati, yung namingwit kami sa sapa na nadisgrasya si Kun Gumubo kasi nga madulas yung mga bato. Na operahan siya mga kabisdak tapos ngayon is ano na lang siya, nag-recover na lang siya no.
So ito na, tapos na kami sa pag-segregate namin mga sili at i-deliver na namin yan doon sa sentro naming barangay. Oh, may pa-exhibition pa si Kuya Saddam. Oh, char. Balik tayo kay Kunugmubo kasi nga na-crack man ang kanyang ankle, kaya yun naoperahan. Hindi pa siya masyadong maayos magalakad ngayon, kaya nandoon lang, stay put lang siya sa bahay ni Benan. Si Kunon ni ang nag-drive ng kanilang sasakyan, tapos si Kunugmubo lang ang taga tutor sa pag-drive ni Kunon ni kasi nga hindi pa masyadong magaling si Kunon ni mag-drive sa mga city. Pero may driver's license man si Kunoni kaya pwede siyang mag-drive. Kasama namin ngayon si Lungkoy kasi day off man nila nung araw na yan mga kabisdak. So si Daddy Insoy ang nag-drive, sumama ako at si Lungkoy. Si Lungkoy sumama na din para mag-video daw siya kasi nag-vlog naman yan si Lungkoy mga kabisdak sa kanyang Facebook. So ayan na, yan na yung truck na nagdadala ng aming mga produkto dito sa bukid papunta sa Seoul City. 6 times a week po yan nagabiyahe mga kabisdak no. So last week is everyday, halos everyday. Hindi pala everyday, 6 times a week, 6 times kami nag-harvest sa aming mga silihan mga kabisdak. So ayan na, sinusulatan lang ni Daddy Insoy ang ating mga boxes no kasi nagmamadali kami nung mga panahon na yan mga kabisdak para maabutan namin itong si Manong driver at itong kanyang truck. So hindi na nasulatan ni Daddy Insoy ang mga box doon sa bahay. Dito na lang sa bodega para maabutan pa namin si Kuya. Naabutan nga namin si Kuya at hindi na sila masyado nag-chika-chika ni Daddy Insoy nung panahon, nung time na yan kasi masakit daw masyado ang tiyan ni Manong driver. Pabalik-balik daw siya sa CR para naga-LBM ata itong si Kuya ba. Mahirap din itong trabaho ni Kuya ba. Imagine nyo guys, 6 times a week ha. 6 times a week siya mag-drive galing sa Yanggu, Gangwon-do papuntang Seoul. Nasa mga 4 hours ang biyahe niyan mga kabisdak. Tapos pagdating mo sa Seoul, may traffic pa doon. Hindi naman masyadong ma-traffic sa Seoul. May traffic lang. Tapos basta mahirap mag-drive sa mga city. Parang Pilipinas. Sa Magaw daw, sabi ni Lungkoy, nagtatanong siya sa akin kung bakit daw mainit dito sa Korea. Talaga ba daw mainit pag summer? Sabi ko, yes. Mainit talaga pag summer dito sa Korea. Oy, nag-start ang summer, June, July, August, 3 months po ang summer dito, no? Ang sabi ko, mainit talaga, parang Pilipinas lang din ang summer dito sa Korea. Dumaan muna kami doon sa isang convenience store para bumili ng maiinom kasi naiinitan daw ang mga lalaki. At after namin sa convenience store, dumaan din kami dito sa bodega. Yan guys ba? Lagi man ako dyan pumupunta dyan man ako nagbili ng ugsok at ng mga boxes. Kasi bibili daw si Daddy Insoy ng mga boxes na naman kasi nakulangan kami sa aming mga boxes. Ngayon is may stock naman sila mga kabisdak. So hindi na kami kailangan pumunta doon sa bayan sa Yanggu. At bibili din daw si Daddy Insoy ng additional fertilizer para sa ating mga sili. Kahit malalaki na mga sili guys, kailangan pa din naming lagyan ng mga fertilizer. At itong side na to is nakakatuwa ba ang paghilira ng mga guys, mga pesticide po yan mga kabisdak. Parang vitamins lang ba yung kanyang packaging. Kung hindi ka marunong magbasa, maalaan dyan yung vitamins. Jikat. Walang tao dito sa bodega, kaya nakapag-vlog ako mga kabisdak. At wala din ang assistant. Iwan ko kung nasaan ang dalawang assistant. May dalawang assistant pa dyan mga kabisdak. Ewan ko nasaan sila, nag-break siguro, kaya kami na lang ang nagabuhat-buhat ng aming mga box, kami na lang ang nagkakuha ng guys. Dito sa Korea, kanina naalala ko pala si Lungkoy, nagtanong sa akin kung bakit daw walang security guard dito sa kanilang mga mart, mga bangko, dito sa bodega, mga tindahan. Ang sabi ko, wala talagang security guard dito sa Korea kasi wala mang naganakaw. Yung aming mga sasakyan guys, kapag nag-parking kami, hindi namin nilala kasi nga, wala mang magnanakaw. Sana all. Wala din kasing mananakaw sa aming mga sasakyan kaya hindi na namin nilalak. Char. Bitaw dito sa Korea is maraming CCTV. Kaya kahit saan maraming CCTV kaya hindi ka talaga pwede magnakaw guys kasi madali ka mang madakpan. Galing sa bodega, dumretso na kami sa bahay ni Binan para maabutan pa namin si Kunoni at si Kun Gumubo. Dahil si Kunoni ay nag-request na gusto niyang magdala ng mga pumpkin. May mga pumpkin man kami mga tinanim doon sa Anto guys, sa isa namin na farm, sa isa na area. Bago kami pumunta doon is binigyan ako ni Daddy Insoy ng tilaob nilagang mais ba kasi nagatilaob man si Kununi. Diba sa pinaka last upload ko na video is man yun yung harvest ng mais, yung ako ang nagaluto, ako nag-harvest. Diba hindi ko man hinarvest lahat mga kabisdak, may tinira ako na yung mga baby pa ng mga mais. Yun na, after a week is si Kununi na ang nag-harvest guys. So lahat na yan, wala na pong natira sa ating mga mais. Mas masarap itong nilagang mais ni Kununi kumpara sa aking nilagang mais guys ba. Parang ang tamang-tama na yung edad ng mais na ito mga kabisdak at
At natatawa ako kanina kasi binigyan ko si Lungkoy ng nilagang mais. Ayaw daw niya. Hindi na daw siya kumakain ng mais, char. Para madali ang ating biyahe papunta sa ating pumpkin farm, naga-track na kami mga kabisdak, no? Siguro mga 1 kilometro ang layo dyan, guys, galing sa aming bahay. So, ayan na ang ating mga pumpkin. Marami na siyang mga bunga, guys. Uy, so pinili lang namin yung mga reject na ba para ibigay namin kay Kununi, yung yung matatanda na, yung sakto na yung gulang. At yung hindi masyadong maganda. Mas maganda sana to kung may gapangan pa itong ating mga kalabasa para madali naming mahanap ba, madali naming makita yung mga bunga. Unlike dito na nakagapang lang sa lupa, guys. Lalagyan lang namin ng itong mga plato para di bitaw sa madumihan. Kasi kapag palaging maulan, guys, nadudumihan sila ng putik, tapos prone sila into malata ba, nalalata sila kasi nga yung moisture sa lupa is na mo transfer mo dikit sa ating mga kalabasa. Ayun na, daw sabi ni Little Insoy, nagising na kasi si Little Insoy, katabi ko siya ngayon while naga voice over. Ayun na, nagising ng ating prinsipe. Itong klase ng pumpkin na tinanim namin is yung maliliit, guys. Hindi na po yan lumalaki, maliliit lang yan. Tapos grabe ito kapughan. Yes, guys, isang paborito ko ito na klase ng pumpkin. Hindi po to, last year nagtanim po kami ng pumpkin, pero yung yellow bito na malalaki, yung as in malalaki na nakikita natin pag Halloween, yun guys. Ito na pumpkin, ang tawag nito in Korean is danhubak. Manamis-tamis po itong pumpkin na to, unlike doon sa yellow na malaki na pumpkin na wala mang lasa yung yellow na pumpkin. Uy, parang pang display lang man yun. Dito sa Korea, yung yellow na pumpkin is ginagawa nilang juice. Parang giganahan man si Little Insoy sa pag-sigaw-sigaw ba? Daw. Naririnig nyo, guys. O yan po ang kanyang ginagawa every morning kapag nagagising na yan o naga-stretching talaga yan si Little Insoy. Ipakita ko lang sa inyo itong mga zucchini ba? May isang zucchini dito nga nalain. Iwan ko kung anong nangyari. Bakit may zucchini dito sa aming kalabasaan? Oy, ang zucchini is, din guys, kapamilya din ng kalabasa. O, pagpasensyahan nyo na ang ingay ni Little Insoy, no? Galing ko na nilaro-laro yan si Little Insoy kanina. Every morning is pagkagising niya talaga is ginaugay-ugay ko ba? Iwan ko ba kung anong tawag sa Tagalog. Basta sa among mga Bisaya, ginaugay-ugay. Yung kinikis-kis mo, nilaro-laro mo ang bata. Pagkatapos niya magising, ganun. O, kaya ang active-active ni Little Insoy kanina, sigaw siya ngayon. So ayan na, galing na kami doon sa aming pumpkin na farm at dumiretso kami dito sa likod ng bahay ni Benan kasi pinapakita ko kay Lungkoy itong mga peach ba. Mga peach daw, isang puno lang naman ng peach ang namunga, guys. Yan po. Nagsimula itong peach na to, nagsimulang mamunga last year. First na bunga yan niya last year. So second na bunga na niya ngayon. So, ito guys, mas maraming bunga ito compared last year, pero mas malaki lang ang bunga last year. Ngayon is medyo maliit, pero marami. Imumukbang ko pala itong ating mga peach, no? Nakalimutan ko guys, babalikan ko yung peach ni Benan na tak lang yun mga kabistak ba, nakalimutan kong kainin. Diyos, wala kasing ibang kumakain dito guys, kundi kami ni Daddy Insoy at si Little Insoy, si Kuya Sadam at Lungkoy. Hindi nila masyadong bet ang peach daw, hindi daw masarap. Pero para sa akin, ang sarap ng peach. Oy. So nag-harvest na rin ako dito ng ating mga balatong, yung ating mga string beans na marami akong tinanim na string beans, pero from Pinas yan na mga seeds, guys. Pinoy po yan na string beans. Hindi nila bet itong guys, area na ito. So next year is ita-transfer ko itong mga ating string beans, no? Next spring maglahi ko og tanom ba, kasi dito is napuno sila sa mga inuud po sila, guys. So, minumuntar ko kay Kununi, nagtanong si Kununi kung paano ko daw niluluto itong mga beans, atong mga string beans, kasi wala mang string beans dito sa Korea, hindi man sila nagtatanim ng ganyan. Sabi ko, nilalagyan ko lang yan ng tuyo, inaadobo ko ba, adobo style ang aking pinaka-paboritong guys, luto ng string beans. So, ayun, pinakita ko sa inyo kanina yung guys, yung paa ni Gumubo. Yan na po ang nangyari sa kanyang paa na na-aksidente nung namingwit kami. 3 weeks ago, yata yung aksidente na nangyari mga kabisdak. So ayan na, pauwi na po yan sila. Nag-prepare lang sila sa kanila mga kailangang dalhin, no? At ako ay umuwi na sa bahay para magaluto ng ating pakbet. So yan, nagaling man tayo sa pumpkin area kanina, no? So nagdala na rin ako ng mga pumpkin na aking lulutuin kasi na-miss ko magpakbet, guys. Sakto kasi may sitaw tayo, may talong tayo, may okra, o bagoong na lang talaga ang kulang. Kaso wala ako nakitang bagoong na yung pula bitaw. So yung bagoong na lang ng mga Koreano ang aking ginagamit, pero hindi man siya pula. So
So okay na lang. Uy, imagineon ko na lang na pula ang ating bagoong. Pagkabuyag na lang dyan sa atong talong, first harvest ko po yan ang ating eggplant. At ang, ano guys, grabe ka, ano niya guys ba? Ang taba-taba ng ating talong. Oh, baby pa yan, oh, wala pang seeds. Korean variety po ang ating talong. Kaya ano talaga siya, mas malaki siya sa compare sa ating talong dyan sa Pilipinas. Pero kung ako ang tatanungin nyo kung alin ang mas masarap po ang talong natin dyan sa Pilipinas. Parang ang talong dito sa Korea, malalaki lang siya pero wala siyang lasa. Hindi siya lasang talong. Parang, basta guys, sino bang makarelate sa akin dyan? Ito, maliliit siya, hinarvest ko na dahil natumba man ang kanilang puno. O dahil nga malon-ulan man last week, palagi panay ulan man last week. Natumba sila guys at mahangin din ba? So ayun, hinarvest ko na lang kahit mga wala pa'y buot. At ang ating okra is galing Pilipinas din ito mga kabisdak. So yan. Masayang-masaya talaga ako every summer kasi nakakatikim ako ng mga gulay natin galing sa Pilipinas ba. Parang nasa Pilipinas lang din ako. Oh, tingnan nyo, may okra, may sitaw, ayan na. May mga ampalaya pa ako doon sa garden, may tanglad ako at may, grabe guys, malunggay. Nakaano na nga ako, kahapon is nagatinulang manok ako mga kabisdak. Grabe, ang saya-saya, grabe hinigupay dyan ako sa tinulang manok. Kasi nga, marami man akong tanglad at malunggay. Kinaukihan, grabe yung busog namin. Oy, napansin ko ba, panay sabi ko ng grabe. Oh, ang word for today is grabe. Guys, masaya lang ako. Masaya dahil nabusog ako sa ating mga gulay. Na super fresh pa talaga dahil galing pa yan sa punuan mga kabista. Kakapitas ko lang no. Next time papakita ko sa inyo ang ating okra na pagkalaki-laki ng dahon. Ang dahon ng okra ay mas malaki pa sa aking pagmumukha mga kabista. Si Kuya Saddam at Lungkoy ay nautusan ni Daddy Insoy na mag-spray ng ating mga weed killer guys. Yung pampatay bitaw ng mga damo doon sa ating Perilla Farm. Yung ating mga dulke ba. Kasi ang ating mga dulke is grabe halos hindi na makita ang ating mga perilla sa katag-as sa mga sagbot. Grabe ang dami ng damo mga kabisdak at hindi mo man pwedeng manumanuhin ang pagtanggal ng mga damo kasi kalapad man ng farm at kapino na mga sagbot yung mga damo. So dapat wala talaga kaming choice kung di maglagay ng weed killer, yung para siyang chemical na pampatanggal na may notification sa FBO. So while nag-voice over ako, nag-send ng notification sa FBO, nasama tuloy. Hindi ko na ito i-redo ang aking pag-voice over mga kabisdak. Sayang ang aking laway, oy. So ayun na nga, mag-spray sila ng pampatay na mga damo. Para na guys, para mas madali kahit nakakasira ito chemical man kasi ito mga kabisdak, nakakasira talaga yan sa sa environment. Pero wala man kaming choice kay di lagi na to pwedeng manumanuhin kay abtan tag-usang tuig. So yan na, yang guys, sa tapat ng bahay ni Bianan, yan yung ating mga black beans, yung malalaki na kinuha na namin yan ng mga udlot. Last week kami ni Daddy Insoy para magsalingsing bitaw sila. At diara si Kuya Saddam at Lungkoy, nasa gilid yung ating dalawang field, yun po ang ating tinamnan ng mga perilla plant. Yan po ang ginagawang perilla oil. Iwan ko ba kung nasa Pilipinas ba ang perilla oil? Kasi dito sa Korea, guys, famous po ang dulgirim, perilla oil. Kasi kasagaran, kung hindi sesame oil ang ginagamit sa mga pagkain, itong perilla oil, ang mga Koreans kasi, siguro mga 80% gusto nila itong perilla oil kasi mas flavorful at mas, siya guys, mas masarap at mas healthy daw. So yan tinuturuan sila ni Daddy Insoy kung paano ba siya gawin, paano yung speed ba ng pag-spray para effective talaga na mamatay talaga yung ating mga damo-damo. Yan na ba guys ba dapat mababa lang para maintimano jud ba, para mamatay jud ang atong mga sagbot, yung ating mga damo. At kailangan mag-spray ka nito mga kabisdak nang hindi mahangin, kasi kapag mahangin na pwedeng madala ng hangin yung ating mga chemicals, yung ating killer, pwedeng mamatay yung ating mga pananim ng ating mga kapitbahay, pati yung aming mga black beans. So dapat hindi talaga guys, kalmado lang ang hangin ba, kasi itong special po ito na weed killer dahil hindi siya nakakapatay ng ating mga perilla plant. Pero yung ibang mga pananim is kaya niyang patayin lahat. Kaya niyang patayin lahat ng mga klase ng pananim mga kabisdak. Puwera lang itong perilla plant. Special siya mga kabisdak, no? And that's all for today's video mga kabisdak. Ito na nagluluto na ako ng ating pinakbet. Pero hindi lang pula-pula kasi wala man tayong bagoong. Thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe. Ingat lahat!